Isang maganda, pinagpala at mabiyayang umaga po sa buhay po ng bawat isa na nandirito ngayon. Gayon din po sa mga nanonood sa atin sa live stream at higit sa lahat sa ating Panginoon. Amen? God is good. And all the time. Amen. Tunay nga po na ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa bawat araw ng ating buhay, isang Diyos na mabuti, tapat at sapat sa ating mga buhay, anumang panahon, anumang sitwasyon, anumang pagkakataon ng ating mga buhay. Amen? Kaya sa umaga pong ito, ang lahat po ay inaanyayahan na pong tumayo at tayo po ay magpapaumpisa na sa ating banal na gawain at papangunahan po tayo ni Sister Irma sa opening prayer at ng worship team. Minsan pa nga po ay palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen? So Lord, tunay nga Panginoon na kasabi lamang po kanina, Ikaw ay napakabuti, Ikaw ay napakatapat sa aming mga buhay. Kaya't sa oras na ito, Panginoon, inaanyayahan namin ng iyong presensya, Panginoon, ang manahan sa puso at buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na ang pag-ibig mo ay walang hanggan sa aming mga buhay. Kaya't patuloy ka namin nga awitin, Panginoon, sa araw na ito. Yes, Jesus. Ikaw ay mabuti bawat sandali sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kuhubli. Maging sa dilim ng gabi, sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pingahin, tulutan salamat, Panginoon.
pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin. Sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon, sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aming dalangin. Sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon, salamat. So, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. We praise you, Jesus. We worship you, Jesus. Hallelujah. Ganun nga, Panginoon, maraming salamat, O God, sapagkat ikaw ang Diyos na mabuti at tapat. Mula po noon hanggang ngayon, yung pagmamahal mo sa amin ay laging nananatili, Panginoon. Maraming salamat po, O God, sa biyaya mo at habag kung bakit kami naririto ngayong umaga, Panginoon. Sa biyaya mo kung bakit may kalakasan po kami, may buhay kami, Panginoon. Maraming salamat po, O God, sa katugunan ng lahat ng mga ipinanalangin namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kalakasan, sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob mo na po sa mga anak mong tumanggap sa iyo, O God. Salamat, Lord, sa Panginoon, sa iyong kabutihan, Panginoon, sa iyong kadakilaan, Panginoon, sa aming mga buhay. Tunay nga, Panginoon, na tapat ka lagi, Panginoon, sapat ka sa aming mga buhay, Panginoon. At sa oras mong ito, God, patuloy na lumalapit kami sa iyo, Panginoon. Nagpapakumbaba po kami, O God, inaamin namin na marami po kaming mga pagkukulang, Panginoon. May mga kasalanan po kaming mga nagagawa, naiisip, nasasalita, na hindi po nakapagbigay lugod sa iyo, Panginoon. Kaya po sa oras na to, hinihiling po namin pakahugasan niyo kami na yung dugong banal, pakalinisin niyo nga po ang aming mga puso at isipan. Lord, gawin mo kaming marapat na tumayo sa iyong banal na harapan, Panginoon. Lord, dalangin namin, lagi-lagi, Panginoon, bigyan mo kami ng malinis na puso, Panginoon. Lord, yung pusong susunod lamang sa iyo, O God. Hallelujah. At Lord, dalangin namin minsan pa, Panginoon, na ang gawain ito, nagawain mo, Panginoon, na patuloy nga po na samahan mo kami lagi ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Lord, ang kapangyarihan ng banal mong Espiritu ang siyang lumukob sa aming kalagitaan, sa bawat isang naririto, Panginoon. Lord, ang dalangin namin, tanging ang presensya mo lamang ang lagi naming inaasam na makasama sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, dalangin namin sa lahat ng itatayo mo, Panginoon, na patuloy nga po na ikaw yung magbigay ng wisdom na nagmumula sa iyo, yung anointing na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, lalong-lalo na sa lingkod mong gagamitin sa umagang ito, Panginoon. Palagi mong langisan yung kanyang mga labi, O God. Lord, ikaw yung laging maitaas at maluwalhati sa kanyang mga buhay. Dalangin namin lahat ng iahayag ng kanyang puso sa umagang ito ay magiging kalakasan lamang sa aming buhay espiritual at katatagan ng aming buhay pananampalataya, Panginoon. Lord, dalangin din po namin ang lahat ng makakasama namin sa oras na to, nasasamba sa iyo, Panginoon.
Patuloy nga po, God, na pagpalain mo ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, ano man po, God, yung bitbit na panalangin ng bawat isa, ikaw po, God, yung tutugon dito, Panginoon, sapagkat, Lord, ikaw yung Diyos na buhay at makapangyarihan na kayang-kayang gawin ang anumang bagay sa aming mga buhay. Kaya salamat sa umagang ito. Ang dalangin namin, lagi mong punuin ang aming puso, Panginoon, ng pag-ibig, ng pagmamahal, ng presensya na sa iyo lamang matatagpuan, Panginoon. Laging maghari ang kapayapaan sa buhay ng bawat isa at ang kagalakan at kapuspusan ng bawat ng banal mong Espiritu ang manahan sa iyong puso, Panginoon. Bless mo ang bawat isa. Kaya salamat. Salamat, inaangkin na po namin ang natagumpay na po ang gawain to. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen! Isang mapagpala at magandang umaga po sa buhay ng bawat isa. Handa na po ba ang mga anak ng Diyos na magpuri at umawit sa Kanya? Amen! Patuloy natin siyang papurihan dahil tunay nga hindi tayo magsasawang magpuri at umawit sa Kanya. Ikaw ang
sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. So Jesus, hallelujah Lord. Tunay nga na anumang maging panahon, anumang pagkakataon, Panginoon, anumang maging sitwasyon, Lord God, ikaw lamang ang aming pupurihin at pasasalamatan sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya't sa oras na ito, awitin po natin yung sukdulang biyaya na regalo po sa atin ng ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Yes, oh Jesus. Praise your name, O God. Hallelujah. Yes. So Jesus. Hallelujah. Yes, O Lord. Yes, O Jesus. Yes, O Jesus, Panginoon. Habang hindi karapat-dapat, paghuhulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat, paghuhulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka na mabuti sa lahat mong niyakap mo ako sa aking karamihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan ay di nabahiran ang kabanalan, kawalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. So Jesus, salamat sa sukdulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat, paghuhulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karamihan. Inibig
katuwiran, kahit minsan ay di napahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdula, biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang yaya ng katarungan at katuwiran na kahit minsan ay di napahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo, Oh Jesus. Salamat sa sukdulang biyaya mo, oh salamat. Salamat sa sukdulang biyaya mo, Yes, O Jesus. Yes, O Lord. Yes, O God. Tunay nga, Panginoon, na sa oras nito, Diyos, patuloy kaming nagpapasalamat sa iyong sukdulang biyaya, sa pagyakap mo sa amin sa bawat araw, Panginoon. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo, Panginoon, na nararanasan namin sa araw-araw. Kaya't ang awiting na ito, Panginoon, ay para lamang sa iyo, at ang aming buhay, Panginoon, ay iaalay lamang namin sa iyo. Salamat sa dakila mo pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Salamat sa dakilang pag-ibig. Salamat sa dakila mo pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo nararapat. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dahilain, magpakailanman.
Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Yes, oh God. Kami po'y nagpapakumbaba sa inyong harapan. Tulad po ng aming inawit, sa inyong biyaya lamang, sa inyong grasya. Kaya kami nakakatayo, kaya kami nakakahinga, kaya kami nakakalakad, kaya kami nakakakita, kaya kami po ay nakaririnig, kaya kami po'y nakakalasa. Lord, nagpapasalamat din kami, may bubungan yung aming tahanan, may natutulugan kami, may natitirahan kami. Meron po kayong ipinagkaloob sa aming kabuhayan. Nakakakain kami ng sapat. O Diyos, at salamat, may pinagkalooban din nyo kami ng mga sasakyan para makapaglingkod po sa inyo. Salamat sa regalo nyong pamilya sa amin. Salamat sa spiritual family din sa iglesyang ito. Salamat sa buong body of Christ. Salamat may bansang Pilipinas kaming tinitirahan. At salamat dahil kayo po may control ng lahat ng bagay. Salamat po sa umagang ito. Ikaw ay nasamba namin. Ikaw ay pinapurihan namin dahil nilikha nyo kami para mahalin kayo. At nilikha din nyo po kami para mahalin ang aming kapwa. Kaya salamat sa anointing of moving forward na nagpapatuloy sa paglilingkod sa inyo dahil tinubos kami ng dugo ni Jesus. Pinatawad, iniligtas at nagkaroon kami ng buhay na wala hanggan at nagpapatuloy sa paglilingkod po sa inyong harapan at mananatili sa amin yung anointing ng undefeated intercessor. Anumang panahon, anumang sitwasyon, magpapasalamat kami sa inyo, mananalangin kami sa inyo, maglilingkod kami sa inyo dahil iniingatan niyo po ang buhay ng bawat isa. Ang aming mga pamilya dito sa Pilipinas, sa ibang bansa. Maraming salamat po na sinasagot niyo po ang aming panalangin. Our church is a church of answered prayer. Thank you for the gift of faith. Thank you for the gift of healing. Thank you for the gift of miracles. Sa umagang ito, sa araw na ito, may gagaling, may maliligtas, may lalaya. Gamitin niyo lang kami instrumento para makabawas kami ng problema ng 8 billion tao sa buong mundo. Gamitin niyo pong solusyon ang ministering ito para mag-restore, mag-revive, at higit sa lahat, ilapit ang mga tao kay Kristo, na tanging siya lamang ang tagapagligtas, tanging siya lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. Salamat po. We declare that Jesus is Lord over the world. We declare that Jesus is Lord over the Philippines. We declare that Jesus is Lord over body of Christ, over our family. Kaya naman karapat dapat po kayong purihin, pasalamatan sa umagang ito. Hindi lamang ang church na ito, i-bless nyo lahat ng church ngayong umaga. Pagpalain nyo po, dalawin nyo, bisitahin nyo po kami. Salamat sa power of the Holy Spirit. Salamat sa gift of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, glory to God. Tayo po'y nagpapasalamat sa umaga pong ito dahil sound. Praise God. Isa muna pong palakpak sa Panginoon. So, papasalamat po tayo dahil nakasama natin si Ate Luz. Palakpakan natin ang Panginoon. So, glory to God. Salamat po sa naririto, tsaka sa lahat po ng nasa sa ibang bansa, lahat ng ating mga followers, viewers, at konektado sa church na ito. Salamat po sa patuloy niyo pong pag-share at malayo po yung nararating ng ministry sa lugar na ito. Sa mga viewers, salamat sa inyong panalangin at suporta sa gawain sa lugar na ito.
So, tayo po, ang panalangin natin palagi ay makabawas tayo ng solusyon ng problema po ng 8 billion tao sa buong mundo. Hindi na tayo pandagdag pa ng problema. Kung sa kung tayo po na mga nakakilala kay Jesus ay solusyon na. Para mabawasan man yung suliranin ng lipunan at ng ating mundo. Kaya, glory to God. At ang topic po natin ngayon pong umaga, sabi po dyan ay, ayan, work of being watchman. So, ano ba sa Tagalog yan? Trabaho ng pagiging bantay. Yung mapagbantay. Kasi, alam niyo po sa mundong ito ay talagang ang buhay natin nakikibaka. May labanan sa mundong ito. At gusto ko po ipakita sa inyo ang mga naranasan natin sa mundong ito, yung ating ibinabaka. Yan, nakalagay po yan dyan. Sabi po dyan ay, maliwanag naman po. Una po yung tinatawag na natural evil calamities. Ito yung kagaya ng bagyo, di ba? Noong nakaraang bagyo. So, yan po ay natural evil calamities. Walang pwedeng mag-control dyan kundi ang Diyos. Kahapon nga naiyak po ako dahil napanood ko po yung video. Si inay po kasi pinanganak po si inay doon sa bayan ng Agoncillo. Marami po doon namatay. At merong nag-post ng video. Grabe talaga yung nangyari doon. At nalipat lamang po ang inay nung mapangasawa niya si tatay, kaya napunta siya ng Tanawan. Pero pinanganak siya sa Barangay Banyaga, Agoncillo. Diyan po maraming namatay. At ipinost po nung taga roon, yung nangyari po doon. Grabe doon, hindi po tubig lang, pati po putik, lupa. Yung bahay kulang ay hanggang bubong. Sabi po nung nag-post, yung merong kalaang tinitirahan, yung merong kalaang tinutulugan na hindi naman natulo, magpasalamat ka na sa Diyos. Kaya sabihin mo sa mga katabi, magpasalamat ka sa Lord. So, hindi na bali po kung bahala kasi yung baha, maiiga po yun lilipas yun. Kagaya dito sa San Agustin, sanay na po dyan sa baha. Pero, lumilipas. Amen. Ito kina Kuya Joel. Ay doon po, putik. Pero kaya ipag-pray po natin, babangon po ang Batangas. Amen? Babangon po ang Bicol, babangon ang bansang Pilipinas. Kasi marami po nagpe-pray. At higit po sa lahat ay, ang mahalaga kasi sa tao ay may yung relasyon kay Kristo. Kasi wala namang exempted dyan Kaya nga sabi po dyan, the following enemies in this world, sabi dyan ay, una po yung natural evil calamities, to yung mga storm, yung war, di ba, may mga gera, tapos yung earthquake, di ba, may mga lindol, naranasan natin yan, disease, yung mga, kung ano po mga sakit. Di ba tayo, na-overcome natin yung pandemic, accident, minsan di may iwasan yan. Tapos yung famine, yung tagutom, tsunami, hurricane, amen, naranasan niya, mga sunog, mga pestilences, yung mga peste, nasa mundong ito. Ang tawag dyan ay natural evil calamities. So, ano ang pwede natin gawin pag dumarating yan? Amen? So, pangalawa po ay yung tinatawag na moral evil calamities. Ito pong moral evil calamities, sa sarili naman to. Minsan ang kalaban natin, sarili natin. Yun, yung tinatawag dyan ay yung lust of the flesh. Yung pita ng laman, yung pagnanasa natin. Yung lust of the eyes, yung mata natin. Siyempre, karaniwan, yan yung mga ginagamit ni Satan para matukso tayo. At yung tinatawag na pride of life, yung ibig sabihin ay yung pagmamalaki sa buhay. Amen? So, yan po, ang tawag dyan ay moral evil calamities. May tinatawag naman pong, ito'y nasa mundo rin, nakakaharap din natin to, nakikibaka din tayo. Yung tinatawag na supernatural evil calamities. Ito po yung the devil, si Satan to. Amen? Hindi natin nakikita ito.
Even po yung mga false religion. Amen. Occultism. Ano ho, yan po mga witchcraft. Ano, hindi mo nakikita yan. At yan mga satanism, hypnotism, mga sidekick po yan eh. At yung hypnotism, parang yan na po yung mga scam ngayon eh. Hindi ba? Yan na yung mga deception sa tao. Kaya nga, ang topic ko ay work of being watchman. Kailangan maingat tayo, nagbabantay tayo. Kasi ang buhay Kristiyano ay pakikibaka. Amen? Hindi pwedeng paisi-isi lang, hindi pwedeng pakiut lang. Amen? May labanan pa. Amen? Pero may itinuturo ang Biblia kung paano natin ma-overcome yan. At yan yung pag-aaralan natin ngayong umaga. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, ready ka na ba? Ayan. Amen? So, alam niyo po, yung ilan dito sa mga binasa ko po sa inyo, yan po ay naranasan ni Job, di ba? Yung pinag-aralan natin nung last teaching ko, lahat yung huling itinuro ko po ay tungkol sa buhay ni Job, di ba? Noong namang nakaraan, yung message ni Ma'am Camille ay yung direction for next step. Ano ho? Ngayon, tumatakbo tayo. Yung anointing ng moving forward, nagpapatuloy tayo. Pero ang keyword, maging maingat tayo. Ang keyword, magbantay tayo. At ang mismong nagsasabi niya na biblical, na gagamitin natin text, walang iba kundi si Pedro. Ano ho? At si Pedro, ang sumulat nito, naranasan din niya yung temptation. Naranasan niya yung tukso. Naranasan niyang sumablay, mag-fail, kabiguan. Naranasan din niyang yung mag-fall, bumagsak. Amen? Kaya nung siya'y bumangon, nung siya ay makabawi, grabe yung mga isinulat niya. Siya ang nagpapatunay na may pakikibaka, may labanan sa mundong ito. So yung ating text, dito po sa 1 Peter chapter 5, verse 8 hanggang 11, ang sumulat po nito si Pedro, na mismong na-experience niya yung attack ng enemy. Amen? Kaya siya ang nagpapayo na sabi niya rito, 1 Peter 5:8 hanggang 11, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aali-aligid at na naghahanap ng masisila. Sabi po rito, verse 9, huwag kayong matatakot sa Kanya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. So, hindi lang pala tayo, buong body of Christ sa Pilipinas, sa ibang bansa. Sabi po rito, verse 10, pagkatapos ninyo magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, at lakas ng loob, at isang pundasyong di matitinag. Amen? May pag-asa. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa Kanyang walang hanggang kalawalhatian kasama ni Kristo. Sa Kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. So grabe, si Pedro mismo ang nagsasabi na magbantay tayo. Amen? Sabi po dito, pasok tayo doon sa, what are the works of being watchman? Ano ba yung trabaho ng tagabantay? Amen? So, pag ikaw ay tagabantay, alam niyo po, nakakita na po ba kayo ng security sa bangko? Amen? Sino po nakakita dito security sa bangko? Di ba makikita nyo, hindi sila nakikipagkwentuhan sa mga sibilyan. Hindi sila ay seryoso at sila ay nakapokus talaga doon sa pagiging bantay. Amen? At yun lamang ang kanilang assignment. Pinoprotektahan nila yung lugar na kanilang nasasakupan. Yun po yung isa sa madaling intindihin ng pagiging bantay. Amen? Kaya, what are the works of being watchman? Number 1, do not compromise to the word. Bakit ba ito ipinapaalala ng salita ng Diyos na huwag tayo makikipag-compromise sa mundo? Sabi po rito sa Roma chapter 12, verse 2,
huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Amen? Kasi po, pagka tayo po ay sumunod sa agos ng mundo, hindi natin, meron pong tinatawag na, sabi po rito ay, effects of compromising to the word. Ano po? Susunod, yan. Yung effects ng compromising to the word. Alam niyo po yung epekto nito? Number 1, you cannot discover the will of God. Kapag nakipag-compromise po tayo sa takbo ng mundong ito, hindi mo makikita ang kalooban ng Diyos. Nung araw po, ay halos lahat ng grupo sinasamahan ko. Ako po yung naging member ng fraternity, tapos bangka din ako sa inuman, bangka din po ako sa sugalan, minsan bangka, minsan ay member, walang direksyon ng buhay ko. Hindi ko na-discover yung purpose ng Diyos sa akin, hindi ko nakikita. Amen? Bakit? Compromising. Mahal natin ang mga tao, Kaya ko ito pinapatotoo, may pag-asa pala. Dati, tupang ligaw tayo, hindi natin alam yung kalooban ng Diyos, hindi natin alam bakit tayo ipinanganak sa mundong ito, hindi natin alam bakit tayo sinilang, may purpose pala. Kaya nga doon sa binasa natin, sabi doon ay, huwag tayong umayon sa takbo ng mundong ito upang mabatid natin ang kalooban ng Diyos. Amen? Pero salamat kay Lord. At sabi nga ay may nananalangin sa atin, may nagpe-pray sa atin, at may nag-share ng salita ng Diyos. Nasumpuan natin yung kalooban ng Diyos. So, kaya may epekto po pag hindi tayo umalis sa yung bang alam mo na yung tama, pero ayaw mong umalis kasi nahihiya ka, kumpare mo, kaibigan mo, kakilala mo, at napapalanim ka hanggang sa ang tao namatay na, hindi pa natuklasan yung purpose ng Diyos. Hindi, ang layunin po ng Diyos sa atin, gamitin tayo para hikayatin ang mga tao ilapit kay Kristo. Kaya yung mga karanasan natin, gagamitin po yan ng Diyos para patutuo yung binagong buhay natin. Alam niyo po ba yung dakilang himala? Yung binagong buhay natin. Yan po yung dakilang himala. Nakikita mo dati yung tao, pasuray-suray, palasing-lasing, maraming bisyo, pero ngayon nagbago. Iniiyakan ng magulang, problema ng barangay, ng lipunan, pero ngayon nangangaral ng salita ng Diyos. Nagpapatotoo na may pag-asa. Amen? Kaya ang effects of compromising to the word ay you cannot discover the will of God. Kaya nga, kung kayo po'y talagang hahanapin natin ang Diyos, hindi lang pag Sunday, may devotion pa tayo, madidiscover natin ang kalooban ng Diyos. Nagpe-pray tayo. Ang ganda pala ng purpose ng Diyos sa buhay natin. So, yun po yung una. Ano ba yung pag sinabing compromising? Halimbawa po yung maling relasyon. Yan po ay effects din yan ay hadlang din para hindi mo makita ang kalooban ng Diyos. Ano po? So, alam niyo si Abraham, di ba? Si Abraham. Genesis chapter 22 verse 2. Ang tanong, bakit ipinahahandog ng Diyos kay Abraham si Isaac? Bakit sabi niya, Abraham, dalhin mo si Isaac doon sa bundok ng Moriah, ihalay mo sa akin. Masakit yon sa isang ama. Mahalagang bagay yon.
Tanungin niyo ako, bakit? Simple lang po ang sagot. Tinatanggal ng Diyos kay Abraham yung Diyos-Diyosan. Amen? Ang Diyos-Diyosan, hindi lamang po yung mga ribulto, kundi anumang bagay na mahalaga sa atin kaysa Diyos, Diyos-Diyosan po yun. Amen? Pwedeng yan bahay, pwedeng sasakyan yan, pwedeng cellphone, pwedeng magarambag yan. Anumang bagay na higit sa Diyos, Diyos-Diyosan po yun. O tao man yan, kahit po asawa, kahit anak mo. Si Abraham nga, anak niya eh. Bakit? Bakit ang sabi ng Diyos sa kanya, dalhin mo ang anak mo i-offer? Siyempre, tinatanggal ng Diyos kay Abraham yung anumang bagay na higit sa kanya. Pero si Abraham pala, sinusubukan laang ng Diyos. Nung makita ng Diyos na kahit si Isaac ay i-offer, handa si Abraham nung yung punyal, nakasalansan na po yung kahoy. Di ba? Sabi nga, at nung may pasampa po ng kahoy si Isaac, sabi po kay Abraham, Ama, sino po ba ang iaalay natin? Nandito na yung kahoy. Pero nasaan po yung iaalay natin? Ang sabi po ni Abraham, anak, magbibigay ang Diyos. Nung inilatag na po yung kahoy, iginapos na si Isaac. Nung nakataas na yung punyal, nung sasaksakin na po ni Abraham, biglang may tinig na narinig, Abraham! Huwag mo nang ituloy. Nakita ko ang puso mo na handa kang sumunod sa aking utos. Pagtingin po nung lumingon si Abraham, nakita niya may tupa na ang sungay ay nakasabit sa sanga. Sabi po ng Diyos, yan ang ialay mo. Tinesting lang pala. Kaya minsan, para makita natin ang kalooban ng Diyos, tatanggalin anumang bagay na higit kaysa Diyos. Hanggat hindi natin naalis yun, nako-compromise tayo sa mundong ito. Amen? Hello. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pangalawa po, effects ng compromising to the Word, you cannot experience the true peace. Totoo po yan. Kapag hindi tayo umalis sa takbo, kasi ang mundo, ang pasasayahin ka lang yan, panandalian eh. Amen? Hello? Panandalian lang. Yung bang sayang kalhating araw, isang oras. Pero pag uwi mo, bagabag ka pa rin, wala talaga yung totoong kapayapaan. Amen? Naranasan ko po niyan nung araw po. Ako po ang pampatulog ko ay, siyempre, wala pa ako relasyon sa Diyos. Pampatulog ko alak, ang pampatulog ko gamot, marijuana, para makatulog ako. Para magkaroon ako ng kapayapaan. Nakakatulog nga ako, pero pagising ko sa umaga, wala na naman akong kapayapaan. Pero meron pala na prinsipe ng kapayapaan, na kapag tinanggap natin si Jesus sa ating puso bilang Panginoon, magkakaroon tayo ng totoong kapayapaan. Ang sabi po sa Isaiah 9:6, malapit na ngayon ng Pasko, at isisilang ang sanggol na lalaki. Amen? Di ba? At sabi doon, siya po ay prinsipe ng kapayapaan. Kaya kapag si Kristo tinanggap ng tao sa kanyang puso, magiging anak siya ng Diyos. At magkakaroon siya ng relasyon. Amen? At tatatakan siya ng Banal na Espiritu, at ang bunga ng Banal na Espiritu ay kapayapaan. Hello? Kaya po napakahalaga ng pag-surrender sa Diyos. Yan po yung katangian ng gusto mong maging tagabantay ka, ay huwag kang makikipag-compromise sa mundong ito. Amen? Pangatlo po ay your life is out of focus. Pagka po, ang epekto ng compromising to the Word, wala kang focus. Wala ka talaga tinatakbo. Pabago-bago yung focus mo sa buhay. Hindi mo alam kasi ang ipinapagawa ng Diyos sa iyo. Out of focus yun. Bakit? Hindi natin alam ang kalooban ng Diyos eh. Di ba? Ako, nung araw po, ganun ako paikot-ikot lang.
masaya ako pagka may barkada, pero pagkalipas noon, wala eh. Walang focus. So, napakahalaga po nito kasi po, masyado na pong malaki po ang problema ng mundo. At nakikita natin na yun nangyayari. Napakahalaga po noong, alam mo, yung tinatakbo natin sa buhay. Ito po hindi naman overnight. No. Kapag tayo po kasi nag-aaral ng salita ng Diyos, nakapokus ko lang doon. Si kagaya ni Abraham, na nakapokus lang siya kung ano yung pinapagawa ng Diyos. Kahit saan siya magpunta, naging pagpapala siya sa loob at labas ng bansa. Bakit? Yun lang sinusunod niya eh. Yung kung ano sinasabi ng Diyos eh. Walang nagko-control sa kanya. Di ba napakahirap po na, naalala ko po na member po ako ng isang fraternity. Kontrolado po ako ng samahang iyon. Amen? Hello? Kung ano ang gusto nilang gawin, gagawin ko. Amen? Pero salamat sa Diyos na pinalaya po ako doon at ngayon sinisirang ko na sila. Amen? Hindi pala, lahat kasi po ng anumang grupo, anumang samahan sa mundong ito na hindi sa Diyos, hindi po magtatagal yan. Lagi nyo narinig sa akin, lahat ng salaman hindi nagtatagal. Kahit po yung mga gang, nagigiba po, di ba? Di ba yung mga iniimbestigahan sa Senado? Lahat ng mga kulto, lahat ng gawalaang ng tao, lahat ng maling motibo, ina-expose ng Diyos. Hindi po nagtatagal yan. Marahil sumikat ka lang ng ilang panahon, ilang taon, pero hindi papayag ang Diyos na mamayagpag ang hindi tama at mabuti. Amen? Sa panahong ito, makikita na lang nyo ang totoong Kristiyano sa bunga. Amen? Sa bunga na lang. Yung totoong church, makikita na lang nyo doon sa patutuo ng mga nangangaral, patutuo ng mga membro. Kasi pwedeng magamit na ang iglesia, pwedeng magamit ang pangalan ng church para sa kasamaan. Pero ang ating depensa dito, yung patutuo. Mahalaga po kasi yun. Kaya nga masaya tayo kapag alam natin yung buhay na nagtuturo sa atin. Amen? Matakot tayo pagka hindi natin alam yung buhay ng pinapakinggan natin. Hello? Kasi ngayon, nasa YouTube na lahat, mapapakinggan mo na. Amen? Kaya nga po ang una, ang trabaho ng pagiging bantay, hindi ka nakikipag-compromise sa mundong ito. Hello? Alam mo, yung ipinapagawa sa ng Diyos. Pag sinabi niyo po, pagka yung biblical niyan, sabi po rito, pakabalik dun sa 2 Timothy chapter 2, verse 4. Tingnan niyo po, sabi rito sa 2 Timothy chapter 2, verse 4. Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. So, ang isa daw pong kawal, isang sundalo, ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Hindi siya nakikipag-compromise. Kung sundalo ka, hindi ka pwedeng, halimbawa, Marines ka, sundalo, hindi pwedeng lahat sinasamahan mo. Kasi meron kang mission tagapagtanggol ka ng bansang Pilipinas. Rescuer ka. Ikaw ay, kung may nangyayaring mga hostage taking na nagaganap, ay ikaw ang magdidiktas doon. Yung mga bihag. Amen? Yung mga nakakadena, mga biktima, ikaw ang magre-restore doon, ikaw ang magre-revive. Bakit? Kawal ka. Bantay ka. Sabi mo sa katabi, bantay ka. So, yun po yung trabaho ng pagiging kawal. At ang lakas po ng isang kawal ay nasa pakikibaka. No? Isang mandirigma, ang lakas niya kapag ikaw ay nasa laban. Doon ka humuhugot ng lakas. Kasi nagtatrabaho ang isip mo Tingnan mo mga sundalo, pagka nasa gera yan, matalas ang isip nila. Amen? Hindi compromising. Pero tingnan mo yung civilian, pabago-bago ng salita. Di ba?
Nakikita nyo, di ba, yung wala relasyon kay Kristo, hindi po, walang integrity yung salita. Ngayon, okay, bukas, iba naman yung sasabihin. Hello. Pero yung totoo na sundalo, matalas ang isip niyan. Alam niya yung kanyang ginagawa. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, yun po yung una. Pangalawa. Ano po yung una? Do not compromise the word. Pangalawa po ay always close the gates of the enemy. Amen? Alam niyo po ba na tayo may mga tarangkahan? Amen? May mga gate yung bahay natin. Pwedeng bakal yan. Pwedeng nakapadlock yan. Pwedeng digital yan. Pero alam niyo po, pag hindi tayo nagbantay, pwede pa rin tayong mapasok. Amen? Kayo po ba nagsasarado ng gate? Hello? Pag nagsasarado kayo ng gate, ibig sabihin bantay ka. Amen? Hindi kasi lahat ng papasok sa gate ay kakampi mo, kakilala mo. Hello? Ang sabi po sa John 10:10, si Satan ay pumunta rito sa lupa para pumatay, magnakaw, mangwasak. Kaya number 2, always close the gates of the enemy. So, sabi po rito sa Mateo 26 verse 41, mismo po ang Panginoon Jesus ang nagsasabi nito. At ang kausap niya po dito ay si Pedro, si Juan, at si Santiago. Ang sabi po ni Jesus sa tatlo, magbantay kayo, magbantay. Amen. At manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Sa spirit realm, may tinatawag na gates. Amen. Spiritual naman ito. Yung binasa ko po sa inyo kanina, yung meron tinatawag na moral evil calamities. Nasa Bible ba yan? Tingnan niyo po ito. Ito sa sarili po natin. Sabi po rito sa yan. 1 John 2:15-16, sabi po rito, 1 John chapter 2, verse 15-16, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Sabi po rito sa verse 16, ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman. Amen? Yun po yung lust of the flesh. Amen? Tayo po, ang katawan po natin, binubuo ng kaluluwa, espiritu, at katawan. Tatlong bahagi po yan. Amen? Kaya sabi rito, ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata. Ito po yung lust of the eyes. At ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Yung panghuli, yung pride of life. Amen? Isa-isahin po natin yan. Yan ang gates of the enemy. Minsan, diyan dumadaan. Ano ho? Itong ating teaching ngayon, ano ho? Spiritual warfare. Di ba, nabasa nyo ba sa Bible yun na yung binanggit po ni Paul na gusto niyang gawin ang tama, hindi niya magawa. Amen? Kung ano naman yung ayaw niyang gawin, siya nangyayari. Sabi niya, kahabag-habag ang kalagayan ko. Sino makakaunawa sa akin? Kundi si Kristo Jesus. Bakit po? Mortal natin kalaban sarili natin. Alam niyo po, ang tukso ay nagiging kasalanan. Depende po yan sa pagtugon natin. Sabihin mo sa katabi, depende sa
pagtugon natin. Depende po doon sa response natin doon sa tukso. Amen? Una natin talakayin, ano po ba yung tinatawag na lust of the flesh? Ano ho? Alam niyo po, wala pong bago eh. Ito'y nangyari na noong pang-una. Ang scam ni Satan ay yung pa rin dati, hindi po nagbabago. Yung ginamit niya kay Adan at kay Eva, yun din ang ginamit niya kay David. At yun din po ay yung ginamit niya sa Panginoong Hesus. Paulit-ulit lamang niyang ginagawa ito sa mga tao. Ano ho? Di ba, isa sa strategy ni Satan ay deception. Pag sinabing deception, pinagmumukha niyang tama ang mali. Deception nga di ba? At ang mali ay pinagmumukha niyang tama. Ganon si Satan hindi mo naman malayan unti-unti. Papain ng kanya, papakagating ka. Tapos pag nakapasok na siya, iiwanan ka na niyang wasak-wasak. Amen? Ganon po ang strategy ni Satan. Di ba sa atin? Kung alam ba nating scam yung papasukin natin, papasok ba tayo? Kasi hindi natin alam Hindi natin alam na scam yun Hello? Kung alam natin, papasukin ba natin yun? Hindi. Ang binabantayan sa atin, Satan, ay yung pagnanasa. Kaya magiging maingat din tayo sa pagnanasa Amen? Hindi na bale kung ang ninanasa natin ay kalooban ng Diyos at may approval ang Diyos. So, una natin talakayin yung lust of the flesh. Amen? Ang gamitin natin halimbawa, noong pa yan noong pa sa Old Testament hanggang New Testament, walang iba kundi si Jesus. Kaya sabi ko, ang tukso ay nagiging kasalanan depende sa response natin at pagtugon. Bakit si Jesus tinukso din? Alam po natin ang Bible, tinukso din si Jesus. Ang unang ginamit kay Jesus ay yung lust of the flesh. Tayo nyo po, babasahin ko. Mateo chapter 4, verse 3 to 4. Makikita natin dito ang response po ng Panginoon Jesus. Dumating ang dyablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, ang tao'y hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. So, ang lust of the flesh, pita po yun ang laman. Ginamit ni Satanas yung opportunity na atakihin si Jesus dahil si Jesus po gutom. Amen? Pita ng laman yung gutom. Amen? At sinubok siya doon ni Satanas. Pero, sinagot siya ng Panginoon Jesus. Sabi niya, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Talo po si Satan. Kaya na ang tukso, meron. Wala pong exempted sa tukso. Kahit bisa pa yan, kahit pastor yan, kahit sino. Lahat tayo subject dyan. Nasa mundo pa tayong ito Pero dapat tama po yung response natin. Pag sinabi po kasing pita ng laman o lust of the flesh, ay pagnanasa ito ng katawan natin Kasi yun ang gusto po ng ating katawan Amen? Halimbawa, sex. Hindi po masama ang sex basta sa asawa. At kasal kayo. Yun ang kalooban ng Diyos. Amen? Pangalawa po, ay yung gluttony. Sobrang kain. Yung busog ka na, gusto mo pa. Hello? Gluttony po yun. Pita din po ng laman. Yung kasalanan din po yun. Yung busog na busog ka na, pero hindi ka pa humihinto. Amen?
Sa ibang word, sorry po, pero sa word ng mundo, katakawan. Amen? Kasalanan po yon. Pangatlo po, yung bisyo. Yung bisyo, lust of the flesh din po yan. Pita ng laman yan. Halimbawa, alak, drugs. Yung bang gustong-gusto ng ating katawan, parandali ang saya. Yung meron ka na, gusto mo pa yung sobra-sobra, pita din po ng laman yon. Sabi nga po nung nag-post sa video, napanood po kahapon, sabi niya yung bahay na hindi naman natulog, nakakatulog ka, magpasalamat ka na sa Diyos. Amen? Kasi di ba minsan ay gusto pa natin yung magarbo. Hello? Hindi naman po masama yun. Pero, lahat pong yan, nasa 1 John 2:15 to 16. Karaniwan nito, nasasarapan ng ating katawan kung ano po yung bawal. Subukan nyo kung ano po yung bawal, siyang masarap. Diba? Ang tawag dyan, lust of the flesh. Kaya nga, tinukso ni Satanas si Jesus eh. Kung ikaw nga anak ng Diyos, gawin mo tinapay ang batong ito. Akala ni Satanas, makukuha niya na sa Jesus. Kasi gutom na gutom eh. Pero sabi ni Jesus, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Pangalawang attempt. Pangalawang scam o attack ni Satanas kay Jesus. Ito pong tinatawag na pride of life. Tignan niyo po. Sabi niya po doon sa Mateo chapter 4, verse 5 to 7, pagkatapos dinala siya ng dyablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod at pinatayo sa taluktok ng templo, sinabi nito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat, sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin at sa kanilang mga kamay, ikay alalayan ng sa mga bato, paamoy hindi masaktan. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Ano ba ang paliwanag po rito? Sinasabi po ni Satanas, di ba anak ka ng Diyos? Magpatihulog ka kasi may anghel na sasalo sa iyo. Gusto po ni Satanas magyabang si Jesus. Gusto niya magmalaki. Gusto bang gamitin niya yung authority niya. Makapangyarihan siya sa langit. Pero hindi ginamit ni Jesus. Ang sabi niya, huwag mong subukin. Kasi si Satan, ipoprovokan niya eh. Di ba, makapangyarihan ka, di ba, maganda ka, di ba, ikaw ay mataas ang posisyon. Gamitin mo yan. Amen? Hello? Parang ganun eh. Pero, ang sabi po ni Jesus, huwag mong subukin. Wala nang dapat patunayan pa. Sabihin mo sa katabi, wala nang dapat patunayan pa. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Inililigtas tayo. Bakit susubukan mo pa? Kayabangan po yon. Amen? Kaya po, makikita po natin na ito po yung mga attack, ito yung mga gates na nakakapasok sa tao. Nakuha niyo po ba? Ibig sabihin po, ang ibig sabihin ng pride of life ay yung normal kasi sa tao, di ba? Gusto po ng tao ay position. Hindi naman po masama ang position eh, basta kalooban ng Diyos at approval po ng Diyos. Kahit sa church. Amen? Hindi po masama yan, basta kalooban ng Diyos at approval po ng Diyos. Kasi sa tao, ito po yung kwanang po ng tao, gusto natin mislamang tayo sa iba. Amen? Pangatlo po, gusto natin sikat tayo. At gusto natin na sa atin ang lahat ng attraction ng mga tao. Di ba? Yan po yung nature po ng tao eh. At gusto natin angat tayo sa iba. Hindi naman po masama yan, pero tandaan po natin, ano man meron tayo sa isang idlap, pwede po mawala yan. Naiyak po ako doon sa pinanood kong video. Marami po doon ay galing Italy. Talagang konkreto po yung bahay. Pero naluha po ako, sabi ko, Lord, ako'y nananalangin dahil hindi po iba yon.
babangon ang mga nasalanta ng bagyo. At ito ay makikita nila na may Diyos. Sa isang idlap, pwedeng mawala. Sa isang idlap, si Job, nawala ng kabuhayan, nawala ng tirahan, nawala ng mahal sa buhay. Pero nag-iintay ang langit sa lalabas kasi gusto ni Satanas, pangit ang lumabas sa bibig ni Job. Pero nagpasalamat si Job. Sabi ni Job, hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa iyo. Nagpasalamat si Job. At lahat po ng nawala sa kanya ay binalik ng Diyos. Ay wala po tayong, ito po kasi pangkwan ni Satan sa mundong ito. Yung pangalawa po, pride of life. Tandaan po natin, tayo nabubuhay lamang dito dahil sa grasya. Magising ka sa umaga, may hininga ka. Salamat, Lord. Buhay pa ako. Amen? Salamat po. Dumaan man yung bagyuhan, ligtas po ang pamilya ko. Ligtas po, may kinakain po kami. Lord, thank you. Amen? Pero mahal ng Diyos yung mga tao. Gusto lang ipakita ng Diyos sa mga tao na walang pwedeng panghawakan ng tao. Grabe po yung nasirang palaisdaan doon. Billion po yun. Amen? Yung iba, wala nang babalkang tirahan. Pero mahal ng Diyos. Ano? Gusto lang ng Diyos, para bang sa Kanya tayo umasa. Amen? Kaya kung yung bahay mo, hindi natulo, magpasalamat ka na sa Lord. Palakpak po sa Panginoon. Ito po yung pangatlong atake ito yung gates ni Satan kay Jesus. Sabi po rito sa Mateo chapter 4, verse 8 to 10. Pagkatapos, dinala naman siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang kapangyarihan ng mga ito. Sinabi ng dyablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Kaya sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Pangatlong scam o attack ni Satan, yung lust of the eyes, yung nakikita. Diyan, yung pita ng mata. Diyan, gates po yan Yung mata, gates po yan. Yung ito pong katawan natin, lahat yan po ay gates. Amen? Ang marami yung takot, gates din yan. Hello? So, ito pong pangatlo, mata naman, pinakita. Sabi po ni Satan, kung sasamba ka sa akin, yun na yan. Yung kayamanan sa buong mundo. Yun ang sabi ni Satanas kay Jesus. Amen? So ano po ba yun? Ano ba yun? Ito yung mga bagay na ating nakikita na gustong-gusto ng nating makuha. Kahit hindi namang kailangan. Di ba? Hello? Halimbawa, may asawa ka na. May nakita ka pang iba, gusto mo pa rin makuha. Yun po ay lust of the eyes. Amen? So, yung bang hindi tayo makontento. Kasi, yung mga nakikita natin, gusto pa nating makuha na makuha, pero alam nyo, hindi yan totoo makakapagpasaya sa atin. Ang totoo makakapagbigay sa atin ng peace, kapayapaan, kasiyahan, kung nagagawa po natin ang kalooban ng Diyos. At yung purpose ng Diyos sa ating pong mga buhay. Marahil nga, hindi mo pa alam. Kasi, nasa process pa tayo. At pag nalaman natin yan, alam niyo po, yung totoong contentment, maranasan natin yung pagkakontento. Ituturo ko po sa inyo yung totoong pagkakontento. Naalala niyo po ba yung tagpo doon sa Lucas chapter 9, verse 12 hanggang 17? Noong ang
nung sinundan po ang Panginoon Hesus at mga alagad ng napakaraming tao. Ngayon, nag-alala po yung mga alagad. Ang sabi po sa Biblia, 5,000. Puro lalaki lang ngayon. Ngayon, nag-alala po yung mga alagad. Nag-alala. Sabi, Master, pauwiin na natin sila kasi wala silang kakainin. Nasa ilang na lugar tayo. So, ang mga alagad nakatingin sa kulang. Amen? Nakatingin sa kulang ang mga alagad. Pero sabi, si Jesus naman, nakatingin sa kung ano ang meron. Sabi ng Panginoon Jesus, ano ba ang meron dyan? Yung pumbata, may dalang 5 tinapay at 2 isda. Kinuha po ng Panginoon Jesus akin na, paupuin niyo mga tao ng 5 po. At kayo ang magbibigay ng pagkain sa kanila. Ano po ang ginawa ng Diyos, ng Panginoon Jesus? Kinuha niya po yung tinapay at isda. Nagpasalamat muna siya sa Diyos. Pinasalamatan niya yon bago ipamahagi. Lahat po nakakain. Nabusog. Minatira pa. Ano ang aral doon? Ang nakikita ng mga alagad kulang. Ang nakikita ni Jesus kung ano meron. Anong meron ka ngayon? Ngayon, anong meron ka? Makontento ka dyan. Amen? Maging masaya ka dyan. Yan, binigay sa iyo ng Diyos. Magpasalamat ka kay Lord. Palakpak po sa Panginoon. Kasi po, mata. Naka-gates po yan. Amen? So, how to close the gates of the enemy? Paano ba natin ito sasaraduhan? Siyempre, guard the gates. Sabi po doon sa Ephesians 4:27, huwag natin bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Huwag. Alam mo na magkakasala ka sa website na yun, bakit papasukin mo pa? Amen? Alam mo na pag pumunta ka dyan, maling lugar yan, pupunta ka pa. Saraduhan mo yung pintuan. Pangalawa po, resist the enemy. Ang sabi po sa Santiago 4:7, pasahok ka sa Diyos, alansakin mo ang dyablo. Amen? Halimbawa, sa tahanan nyo, sa tahanan natin, may pumasok na magnanakaw. Anong gagawin po natin? Di ba? Papalayasin po natin. Hello? Hindi po natin sasabihin sa magnanakaw na, kumain ka na ba? Amen? O, tapos ka na ba magnakaw? Hindi mo sasabihin. Papalayasin mo yon. Kasi alam niyo po, yung pagiging bantay, pag tayo po ay nagpapalayas ng evil spirit, biblical naman yan. Ang sabi po sa Marcos 16:17-18, lahat na sumasampalataya sa aking pangalan, magpapalayas kayo ng demonyo. Minsan kasi, nagpapalayas na tayo ng demonyo, napakabait pa natin eh. Amen? Hello? Kailangan gamitin natin yung authority. Doon po sila lalayas. Kasi may spiritual power po tayo. Minsan kasi hindi na-exercise po yan. Hindi na ituturo sa church po yan. Kaya nga sabi sa Santiago 4:7, resist the devil. Para maklose po yung gates. At siyempre, overcome the enemy. Ephesians 6:11, isuot natin palagi yung pandigma. So, ito po yung napaka-spiritual. Kasi may labanan. Hindi pa po natatapos. Paglabas nyo po rito sa church. Paglabas lang nyo dito. Dito, paglabas po. May attack na. Kung hindi ka mapagbantay, marami ka nang maririnig, marami ka nang makikita. Kung hindi po tayo maingat. Hello? Kaya, ang isang bantay, laging handa. Laging presence of mind. Hindi siya nakikialam sa mga bagay na walang kinalaman sa pagiging kawal. Kasi makukompromise siya eh. Ako ba, halimbawa, paglabas ko rito, pagkatapos kong mangaral sa inyo, paglabas ko rito, sa bisyo ako, nang bababae ako ay
talamak sa inuman, sugalan. Maniniwala po ba kayo sa akin? Hello? Siyempre, ang kailangan po natin ngayon ay manindigan. I-overcome po natin to. Ang tukso, nagiging kasalanan, depende po sa response natin. At ang purpose po ng tukso, mamuhay tayo sa kasalanan. Yan po ang purpose ng tukso. Hindi naman tayo tutuksohin ni Satan dun sa kung saan tayo malakas. Amen? Gagawin niya yung appealing. Mararamdaman natin yung appealing kaakit-akit. Doon niya po tayo titirahin. Kaya nga sabi po doon sa Santiago 1:14-15, ang kasalanan ay nagmumula lamang sa pagnanasa. At kapag lumala ang pagnanasa, nagiging kasalanan. Parang kay David, sa isang sulyap, nakitalaan niya may naliligong babae. Pagkatapos nito, nagnasa na yung kanyang katawan, pinakuha na. Nag-take advantage na siya, hari siya eh. Kunin yung babae yun na maganda. Sinipingan niya. Hindi pa siya nakontento, ipinapatay pa niya yung asawa. Para angking-angkin niya. Kaya yung pagnanasa, lumalaki po yun. Di ba, sa bansang Pilipinas, makuha lang ang posisyon, magpapapatay pa. Amen? Pero lahat yan mananagot sa Diyos. Amen? Wala po makakaligtas sa Diyos. At ngayon, ine-expose na po ng Diyos yung mga hindi tama, yung mga maling gawa. Amen? Kaya palakpakan po natin ang Panginoon. Ito po ay biblical na lahat yan pandaraya-laan ni Satan. Pero kung tayo magiging maingat, mapagbantay, mapapagtagumpayan po natin yan. Panghuli, ang isang bantay ay to give warning. Nagbibigay ng babala. Ano ho? So, sabi po rito sa Ezekiel 33:7-9, ikaw, Ezekiel, ang ginagawa kong bantay ng Israel. Anumang marinig mo sa akin, ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Yun po yung keyword. At sabi po doon sa verse 8-9, kapag sinabi ko sa taong masama na siya'y mamamatay at di mo ito pinaalam sa kanya upang makapagbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan, ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Ngunit, kapag binigyan mo na ng babala ang masama, gayon may, hindi pa rin nagbagong buhay, mamamatay siya sa kanyang sa kanyang mga kasalanan. Ngunit, wala kang dapat panagutan. Ang ibig sabihin po ng warning ay pagbibigay babala sa tao. Ang mga tao po hihikayatin natin para kay Kristo. Dahil kahit paanong pinagdaanan ng tao, ano pang hindi mahalaga kung ano nakaraan mo, mahalaga yung ngayon. Na-realize mo na hindi tayo karapat-dapat, kagaya po ng inawit natin kanina. Pwedeng magsimula ulit tayo, magbagong buhay. Amen? Kasi wala naman po, ang sabi po sa Biblia, Roma 3:10-23, walang matuwid. Wala kahit isa. Ang gusto po ng Diyos ay i-accept natin na hindi tayo karapat-dapat, na nangangailangan tayo ng pagliligtas ni Jesus. At doon magsisimula po doon makakapagsimula uli ang tao ng pagbabagong buhay. Kahit ako po, hindi naman po ako perfect at ako'y dati ring marumi ang pamumuhay, pero unti-unting binabago ng Diyos. Nandoon po na nasa process tayo, ang gusto lang po ng Diyos ay huwag tayo makipag-compromise sa mundong ito. Dapat matuto tayo sa karanasan. Kung 10 beses na tayo nagkamali, huwag na po nating paabutin pa ng 11. Amen? Hello? Kasi po, may hangganan. Ay papaano kung kunin tayo ng Diyos? Sabi ng Diyos, hangal, ngayong gabi, kukunin na kita. Di ba? Saan mapupunta yung mga pinagpagala natin dito sa mundong ito kung hindi ready ang ating puso? Kaya ang ibig sabihin po ng warning,
nagbibigay tayo ng babala sa tao. Ang totoong pagmamahal, nagsasabi ng katotohanan. Masarap pong pakinggan yung gusto lang nating marinig. Yung makikiliti lang ang ating puso. Pero matuwa po tayo pagka ang napapakinggan natin totoo. Amen? Na ito po'y nakakapagbago ng buhay. Kaya hikayatin natin ang mga tao kay Kristo. Ang ipopromote natin ay ipangalan lamang ni Jesus. Bakit? Tanungin niyo ako, bakit? Ayan, sabi po sa John 14:6, si Jesus lamang ang daan, ang katotohanan, tambuhay patungo sa Ama. Sabi po sa Acts 4:12, walang pangalang ibinigay sa silong ng langit at sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalang Jesus lamang. Tanging sa Jesus lamang po ang makapagliligtas sa ating kaluluwa. Kaya nga malapit ang Pasko, sabi po niya sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Inialay niya ang kanyang kaisa-isang anak na sa Jesus upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kung tayo po ay may ipopromote, walang iba kundi sa Jesus. Kasi lahat ng ma-influensyang tao, kilalang tao sa mundong ito, kahit pa yung mga scientist, presidente, nangangailangan din niya ng kaligtasan. Kailangan din nilang tumanggap sa Panginoon Jesus. Hindi nila kayang iligtas ang kanilang buhay. Ano ho? Wala po na makapagliligtas sa kaluluwa ng isang tao, kundi ang pangalang Jesus lamang. So, exercise natin yung ating School of Evangelism. Amen? Hello? Kasi yun po yung The Great Commission eh. Ang Great Commission ay ipangaral natin ang mabuting balita. Salita po ng Diyos. Ano ho? Yun ang ipapangaral natin sa mga tao. Paano ba mangaral ng salita ng Diyos? Di ba, napag-aralan na natin dito yun. O sabihin lang natin sa tao na mahal sila ng Diyos. At may magandang plano ang Diyos sa iyong buhay. Sabihin natin sa mga tao na tayong lahat ay hindi karapat-dapat. May minana tayong kasalanan. Aminin natin na tayo nagkamali. At pangatlo, sa Jesus ay solusyon. Papatawarin tayo ng Panginoon Jesus. Sabi doon sa Roma 5:8, si Jesus ay namatay para sa ating kasalanan. Amen? At pangapat, patanggapin mo na kay Jesus. Tayo manalangin, sabihin mo sa Kanya na, ang sabi sa Roma 10:9, kung sasampalataya ka na si Jesus ay muling binuhay ng Diyos, mariligtas ka. Amen? Yun lamang. At makakabawas tayo ng problema ng tao. Yung mga na-trauman tao, may problema, hindi alam ang gagawin sa buhay, may pag-asa. Kapag sinira natin sila ng gospel. Sa Jesus, Christ is the answer. Amen? Christ is the answer. Hello? Kaya tayo po ay tumayo. Tatlo po yung napag-aralan natin. What are the works of being watchman? Number 1, do not compromise to the word. Number 2, always close the gates of the enemy. At number 3, to give warning. Magbigay po tayo ng babala. Amen? Huwag nating intayin pa na ang tao ay huli na ang lahat. Hindi natin nasiran. Ang sabi po sa Hebreo 9:27, minsan lamang itinakda sa tao ang mamatay, pagkatapos po nito ay paghuhukom. Maliwanag po yung Hebreo 9:27. Minsan lamang, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo sa mundong ito. Hindi rin natin alam kung hanggang kailan ang buhay ng ating mga kaibigan, kamag-anak. Hindi natin alam yung buhay po ng ating mga kasama sa trabaho, kaklase, o ng mga taong konektado sa atin. Hindi natin alam. Pero sa panahon natin, sabihin na natin, ang magliligtas sa buhay ng tao, walang iba, kundi ang Panginoon Jesus. Lord, salamat po sa pagkakataong ito na kami po'y nagpapakumbaba, kami instrumento lamang po ninyo. Naganap po ang inyong kalooban ngayong umaga at nagpapasalamat po kami dahil isa kami sa nakakilala sa katotohanan. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Kami po'y nagpapakumbaba.
Marahil nasa tahanan kayo. Marahil narito kayo. Marahil nasa ibang bansa ka. Nalulungkot ka. Marahil nawalan ka ng tirahan dahil sa bagyong nakaraan. Marahil nawalan ka ng kabuhayan. Marahil namatayan ka ng mahal sa buhay. Alam ng Diyos ang nangyayari sa iyo. Ngayong umaga, hindi kita kilala. Ang masasabi ko lang sa iyo, mahal ka ni Jesus. Si Jesus ay nanaog dito sa lupa para hanapin tayo. Para tayo iligtas. Kailangan lang magpakumbaba tayo. Aminin natin, wala tayong magagawa. Ano mang meron tayo, galing sa Diyos yan. Binigyan ka ng asawa. Binigyan ka ng mga anak. Binigyan ka ng tirahan. Ano mang kabuhayan, galing sa Lord yan. Pasalamat ka sa Kanya. Yung nakakahinga ka, dahil yan sa grasya. Nabubuhay pa tayo, dahil sa biyaya lamang ng Diyos yan. Si Jesus ang katugunan. Siya ang sagot sa lahat ng ating pangangailangan. Your name is power. Your name is healing. Your name is mine. Yes, sambahin natin ang Diyos, si Jesus lamang. We declare that Jesus is Lord over the world. We declare that Jesus is Lord over the Philippines. We declare that Jesus is Lord over Body of Christ. We declare that Jesus is Lord over our family. Uraba sa kakanda. Yaraba, ang Pilipinas ay babangon. Ang Luzon, Visayas, Mindanao ay babangon. Ang mga nasalanta ng kalamidad, babangon. It is power shining with shadow. Our lights shine. Yes. Jesus in the street, Jesus in the darkness over every Pag inalala natin yung ginawa na sa atin ng Diyos mula pagkabata hanggang ngayon, ang daming beses na tayo iniligtas ng Diyos sa mga trahedya at sakuna. Kaya buhay ka pa. Gusto kanyang maging bahagi para sa kanyang ministeryo ng panghihikayat para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Pinagaling ka ng Diyos. Ibahagi mo sa tao yan na ang Diyos ay manggagamot. Pinalaya ka ng Diyos sa maraming bisyo. Ipatutuo mo yan sa tao na ang Diyos ay nagpapalaya. Binago ang buhay mo. Sabihin mo sa tao na si Jesus ay nagbabago ng buhay. Pinagpala ka ng Diyos. Sabihin mo sa mga tao na si Jesus ay nagpapala. Pinalakas ka ng Diyos. Sabihin mo sa mga tao na siya ay nagpapalakas. Jesus. Ito po yung panahon. Kausapin niyo ang Diyos. Nasa tahanan man kayo. Nasa ibang bansa kayo. Kausapin niyo si Lord. Your name is stronghold. Shine through the shadows. Fire like a fire. Taas po natin ang ating kamay. Sambahin natin si Jesus. Makapangyarihan po ang pangalan ni Jesus. Lahat ng tuhod, luluhod sa Kanya pangalan.
Pinapagaling ka. Ano mang karamdaman mo, pinapagaling ka ngayong umaga. Hinihipo yung katawan mo. Any name ng sakit, pinapagaling ka ngayong umaga. Nasa tahanan ka man, nasa ibang bansa ka man, nandito ka. Ang katawan mo ay templo ng Diyos. Lumalakas ka ngayong umaga. We speak Jesus sa buhay mo. We speak freedom. We speak healing. Horabasaka kandasika rabakarabasaka. Yorobosoko kondasika raba. Yes, thank you, Holy Spirit. If the Holy Spirit is with us, there is liberty. May panibago kang simula. May pag-asa. Pinapatawad ni Jesus ang anumang ating pagkukulang. Nililinis tayo ng dugo ni Jesus ngayong umaga. Nasa tahanan ka man, nasa ibang bansa ka man, ang Diyos ay mapagmahal. Nanaog siya dito sa lupa para hanapin tayo. Naparito siya para sa makasalanan, hindi sa matuwid. Naparito siya para sa mga may sakit, upang muling i-restore, i-revive. We speak Jesus sa buhay ng bawat isa sa atin. Yes, ngayon pong umaga, nagsasalita po ang Diyos. Nagsasalita po si Jesus. So ngayon po umaga, kayo po mga nasa tahanan, kayo po mga naririto, sa lahat po ng mga nanonood, lahat po ng nakikinig ngayong umaga, ako po yung mananalangin. Sumunod po kayo sa aking panalangin. Sabihin niyo po, Panginoong Jesus, salamat po sa iyo pong pagmamahal. Nanaog ka rito sa lupa upang hanapin ako. Inaamin ko po, ako'y nagkamali. Salamat po sa kapatawaran. Maghari ka po sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po, Panginoon Jesus. Ako na lang po ang mananalangin, Lord. Salamat sa mga ama ng tahanan, ina ng tahanan, kadadalagahan, kabinataan, hanggang doon sa maliliit na bata. Narito man sila sa Pilipinas, nasa ibang bansa man sila. Lord, thank you po. Dahil nakasulat po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. At mula sa araw na ito, mamumuhay sila na may katagumpayan. Susunod po ang bawat isa sa inyong kalooban. Pagpalain niyo po ang pamilya po ng bawat isa. Lord, sila po nakakaranas ng pagsubok, muli silang lalakas. Sisigla, makikita nila na may Diyos na buhay. Nagre-restore, nagre-revive. Kung ang problema po naman nila ay nawalan ng kabuhayan, muli po itong babalik, kagaya po ni Job. Kung nawalan man po sila ng tahanan, magkakaroon po sila ng tahanan. O Diyos. At yung pong namatay ng mahal sa buhay, sila po'y magagamot ang sugat sa kanilang puso at muli silang marirestore, marirevive. Lord, salamat po. Magpapadala po kayo ng mga destiny helper sa kanilang buhay. Kingdom helper sa sektor ng gobyerno, sa private sector, mga taga-ibang bansa, maging sa body of Christ, the anointing of good Samaritan dadaloy. Kasi ang sabi po na inyong salita, ako'y nagkasakit, inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo, inyo akong pinuntahan. Ako'y walang maisuot, inyo akong pinaramtan. Ako'y nagutom, inyo akong pinakain. Ako'y nauhaw, inyong pinainom. Naging dayuhan, inyong pinatuloy. Lord, salamat po. May ipapadala po kayong mga tao sa mga may problema at suliranin sa oras na ito. Dinadalahin ko po na pagpalain niyo sila. Babangon sila, babawi sila. Ang Pilipinas ay babangon, marirestore, o Diyos. At si Jesus ang pag-asa ng bansang Pilipinas. Lalo na po dyan sa parte po ng Batangas, dyan po sa Agoncillo, Talisay, Laurel, Banyaga, dyan po sa Bilibinwang, ganun din po Diyos doon sa Mapalaw, diyan po sa Sampaloc,
sa lahat na naapektuhan po ng bagyo, mag-isa sa buong Batangas. Bless them. Pagpalain niyo po ang mga kababayan po namin dyan at muli silang lalakas, sisigla. Maging sa Bicol, sa Luzon, Visayas, Mindanao, maging doon po ama sa Cagayan na nasalanta po ng bagyo, babangon sila, babawi sila. At si Jesus ang pag-asa ng bansang Pilipinas. Salamat po, dalahin ko po na ang mga nagagawa ngayon church. Salamat sa mga kaluluwang naligtas, O Diyos. At sa mga OFW, pagpalain niyo sila at ingatan. Bless niyo po sila at maging matagumpay ang kanilang pangingibang bansa. Dalahin ko po, anointing of Abraham, dumaloy sa kanilang buhay. At Lord, dinideklara ko po ngayong umaga, ang bawat pamilya ay balutin ng dugo ni Jesus. Narito man sila sa Pilipinas, nasa ibang bansa. I declare, walang aksidente, walang sakuna sa buhay po ng bawat isa. Lahat ng natural evil calamities, we cancel sa buhay po ng bawat isa. Accident, sa mga single, tricycle, four wheels, sa aeroplano, barko, we cancel. Lahat ng spirit ng accident, sakuna, sa mga loved ones ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. At sa lahat po na may sakit, gumaling sila, lumakas na po sila. At wala na pong makakadapo, Lord. Hindi namin pinapahintulutan yung mga virus, bacteria, dengue, any name ng sickness and diseases, yung mga galing sa himpapawid. Lord, hindi namin ito pinapahintulutan sa aming mga angkan. In Jesus' name. Sinasaraduhan namin yung gates ng kaaway. Walang puwang si Satan sa pamilya ng bawat isa. Sapagkat higit ang kapangyarihan pinagkaloob mo sa amin kaysa kapangyarihan niya. Tinalo na siya ni Jesus more than 2,000 years ago doon sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi po sa Colossus 2:15, sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus, nilupig niya na ang pinuno ng salibutang ito at ipinarada na parang bihag sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. We declare that Jesus is Lord over the Philippines, over abroad. Salamat po, bless niyo po ang kabuhayan ng bawat isa. Lord, pagpalain niyo po ang mga tinatangkilik na kabuhayan, business, mga saka, mga poultry ng manok, poultry ng itik, trabaho sa gobyerno, private sector, mga OFW, kumpanya, bless them. We speak promotion sa kanilang mga buhay at wala po magkukulang. Exit po ng 2024, pinagpala niyo po ang bawat isa. Ang mga nag-a-apply sa trabaho, matatanggap sila sa ibang bansa, dito sa Pilipinas. Salamat po sa answered prayer, salamat po sa favor, salamat sa guidance ng Holy Spirit. Ang mga anak nila tapo, aakyat lahat sila ng entablado. Magtatapos po ng pag-aaral ang mga anak nila at apo, kabataan, magkakatrabaho sila ng maganda. Gaganda po ang kanilang buhay. Magiging pagpapala sila sa pamilya ng bawat isa. Regalo niyo po sila sa kanilang mga magulang. Regalo niyo po sila sa ministry niyo, O Diyos. We declare that Jesus is Lord sa mga kabataan. Salamat sa favor at cover ng blood of Jesus ang bawat isa. We speak angel na magbabantay po sa kanila. Nagtagumpay ang gawain ngayong umaga, hindi lamang ang lugar na ito, lahat ng churches sa Pilipinas at sa ibang bansa, pagpalain niyo po, Ama. Maraming salamat po at nagdideklara din po kami, Ama, na maglalagay kayo ng mga tamang tao sa darating na eleksyon ng mga mamumuno sa gobyerno, O Diyos. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. Bless OFW. Bless Philippines. Bless Israel. Bless Luzon, Visayas, Mindanao. Bless our family. In Jesus' name we pray. Amen and amen.